Boses ng aktibong samahan na nakasandik sa ipinaglalabang ginhawa ng bayan, mga balitang abangan ngayong araw. Baha sa dalandanan, lumalala. Warehouse sa Valenzuela, biglang sumiklab. LPU versus Mapua, sinong nagwagi? At PLV, nagdiwang sa ika-23 na anniversary. Ang lahat ng ito ay matutunghayan ngayong gabi. Katauhan, ating isisigaw, ipaglalaban ang ginhawa ng buong sambayanan, di pa susupin sa mga walang dangal, basnigang palaban ng susuong sakit na bukasan. Magandang gabi, Pilipinas! Kahit ilang beses na ginawa ang kalsada sa dalandanan Valenzuela, tila wala pa rin pagbabago at tuloy pa rin ang malalang pagbaha. Live na ihahatid ni Trisha Fernandez. Maraming mga residente ang napeperwisyo mula sa paggawa ng kalsada hanggang sa matapos ito. Sabi nga nila, halos lubugin na sila ng baha kapag tag-ulan at lulubugin na rin ang kanilang mga lugar sa pagtataas ng kalsada. Matinding epekto ito lalo na sa mga motorista, commuter at mga mag-aaral kapag papunta at pauwi sa kanilang mga destinasyon. Sa tingin ko po hindi nakakatulong yung pagpapataas po nila ng daanan dahil bukod sa binabaha pa rin po, nahihirapan po yung mga tao dahil hindi rin po ganun katibay yung pagkakagawa at nasisira pa rin po yung daan. Trisha, ano naman ang nasabi ni Mayor Wes Gatchalian patungkol sa matinding pagbaha dyan sa dalandanan? Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, ang mga lugar dito sa dalandanan ay mabababa. Gayun din ang mga kanal ay maliliit, kaya naman kapag malakas ang ulan ay talagang aapaw sa lugar na ito. Pero sa ngayon makikita natin sa kalsada ay nabuo na at sa mga susunod na araw ay titingnan natin at matutunghayan natin kung talagang mababaha pa ba sa panahon ng tag-ulan. Maraming salamat, Trisha Fernandez. Sa NCAA Season 101 Women's Volleyball, nagtagumpay ang LPU laban sa Mapua sa 5 kapanapanabik na set ng laban. Ihahatid ang lakas ng Pinoy ni Yanica Vallian. February 8, 2026, sa gitna ng regular season ng NCAA, nanalo ang Lady Pirates sa score na 25-13, 25-15, 23-25, 15-25, at 15-13, matapos nilang pigilan ang reverse sweep ng Mapua. Ang pangunahing nagdala ng koponan ay si Ashley Mochilas na kumamada ng 19 points mula sa 17 attacks at 2 service aces. Sa pamamagitan ng matinding opensa ni Mochilas at pagkakaisa ng Lady Pirates, na ipanalo nila ang deciding score na 15-13 kahit muntik nang makuha ng Mapua ang momentum. And ang masasabi ko lang sa game namin against Mapua, it's a thrilling 5-set game. Sobrang willing to win din ng team kahit na nanalo kami ng 2 set tapos nahabol kami ng Mapua and they're trying na mag-reverse sweep. But I know the team has that capability na hindi mas magpapanaig. Para kay Pascual at sa Lady Pirates, ang bawat bola ay laban para sa kanilang universidad, komunidad at pangarap. Sa pamamagitan ng matinding depensa at mabilis na atake na ipinakita ng Lady Pirates kung paano lumalaban ang isang koponan na may pagkakaisa at tapang. Yanica Valliar, aktibong boses ng samahan, ihahatid para sa bayan. Susunod, isang warehouse sa Valenzuela biglang sumiklab at mga P-pop groups nagpakilig sa PLP. Lahat ng ito sa pagbabalik ng Basri.
Dati, nahihiya ako. Pero ngayon, proud na sa skin ko. Because Myra is #1 vitamin E. Start with inside and release the glowing, beauty, and unique skin to the outside. Myra E. Wala akong magawa. Magpiatos ka! Sulitin ang bawat sandali kasama ang Piatos. Our time, my treat. Lutong sa saya, lutong sa sarap. Piatos. Binalot ng maitim na usok ang warehouse ng solvent sa Valenzuela. Dahil daw sa biglaang pagsiklab nito, ang balitang ito ay ihahatid ni Micaela Bardelosa. Alas 3 ng hapon, March 3, 2026, nang biglang sumiklab ang isang warehouse na pagawaan ng solvent sa Valenzuela. Sa investigasyon ng BFP, ang storage ng sangkap sa pagawaan ng ink ang nasunog. Nadamay pa ang isang motorsiklo sa gilid ng nasusunog na warehouse at isa ang naiulat na sugatan sa insidente. Ang short supply ng tubig sa lugar ang isa rin sa naging kadahilanan sa matagal na pag-apula ng apoy. Umabot na nga sa ikatlong alarma ang sunog kung saan 17 fire truck ang rumisponde at tumulong na rin ang mga fire volunteers upang maapula ito. Nag-uulat, Micaela Bardelosa, aktibong boses ng samahan, ihahatid para sa bayan. Good vibes at todo sa'yo naman ang hatid ng unang araw ng pagdiriwang ng 23rd founding anniversary ng pamantasan ng lungsod ng Valenzuela at ginanap ito sa PLD Campus Ground. Mula umaga hanggang gabi, feel ang pagkakaisa at husay ng mga PLDians sa sunod-sunod na makukulay na aktibidad. Pero syempre, mas lalong uminit ang entablado pagsapit ng hapon dahil sa inaabangang P-Pop Campus Tour. Nagpasiklab ang mga rising P-Pop groups na Gen Z, Believe, Gen 6, Div9, Project 1 at NXT na talaga namang pinagpilian ng mga estudyante. Talagang ipinakita ng PLD na hindi lang sila sentro ng akademikong kahusayan, kundi pati ng talento, pagkakaisa at pusong Pilipino. Shara Reyes, naghahatid ng mga latest na ganap sa mundo ng campus showbiz. Isang bagong kampiyon para sa mga taga-Valenzuelano ang pagwagi sa women's pierogi ni Tashaina Mangin ng gintong medalya sa ika-33 Southeast Asian Games. Ang tatak Pinoy ay inihahatid ni Marjorie de los Reyes. Hindi mo akalain na 18 taong gulang pa lang si Tashaina Mangin pero nakapagbigay na siya ng parangal sa Pilipinas. Una siyang sumabak sa Southeast Asia Games sa Thailand matapos talunin niya si Kamanchanak II ng Thailand. Nanalo siya sa 49 kg weight class. Hindi lang ito ang una pero ito ang ikalawa niyang karangalan na ibinigay sa bansa dahil nanalo rin siya sa parehong weight class noong 2024 World Taekwondo Junior Championship sa Chuncheon, South Korea. Ang galing na ipinamahal si Tashaina Mangin na nagpapatunay na may laban ng galing Pinoy International. Nag-uulat, Marjorie de los Reyes, aktibong boses ng samahan, ihahatid para sa bayan. Grabe na talaga ang galing. Angeli. At ito ang mga balita ngayong gabi. Ako si Raven Pascual. Ako naman si Angeline Manyoso, ang balitang ihahatid ay walang labis, walang kulang. Serbisyong tapat na ihahatid para sa bayan. Aktibong boses ng mamamayang Pilipino. Ng alon, may boses na buhay at may magandang layunin sa bawat isa sa tuwina. Ay kasama nyo sa pangarap at pagangat, tagumpay nating lahat.